Good morning guys. Ito pala kung may mga ganito kayo, huwag natin itong tapon kasi pwede natin itong pakinabangan. Ito kasi yung module na to, pwede itong mapalitan kasi mahina yung stock niya. So ngayon meron tayong tropa, dahil sa motor niya, pinuto niya kasi imbis na magkakarga, nagbabawas. Napagawa naman sa akin ng ganito noon, kaya sabi niya gawin ko daw. So meron pa tayong stock dito na 5 volts to amp, charge tayo ng ano ba? 6 volt to 32 volts. Bali ito is 2 EH 2 ampere ang charging niya, 5 volts na 2 ampere. So ngayon ayusin natin para ito natin, may biyak dito para ito magasgasan dito sa ilalim. Yan dito sa ilalim. Yun, bukas na siya. Ito lang yung laman. Yan, iba ang ngayon. Ang gagawin natin dito is hindi naman siya kasya, kung hindi siya swak doon, gupitin natin to para magkasya. Gupitin yan, gupitin natin. Tsaka guys, pag meron kayong ganito o kailangan iwasan natin na hindi mabasa kasi isa din yung cause na masira, mabilis siyang masira. Gupitin na natin to guys. Ito pala guys, marami na ako nagupit na nang gawang ganito. Siguro lahat siguro na sa mga benting grab driver, pero hanggang ngayon sabi naman na goods naman daw nagkakarga. Hindi daw guys, ito daw kagaya dati, hindi daw nagkakarga talaga. Yung ginagawa ko ganito lang, tuloy natin yan para makasya. Tsaka yung may mga phone holder na may kaya naman Motovolt na version 2 na may sariling may mga sarili ng charging, pwede po natin mapalitan. Ito lang po yan guys. Atin tanggalin. Kailangan lock siya dito kasi ito kailangan pa natin lagyan ng takip. Parang kailangan ko ng cutter Yan. Kaya linisan natin ng mabuti, baka waste. Yan lang. Squash natin dito. Swak siya para makapasok. Although makapasok naman siya kasi nagagalaw po siya pag natin maayos pagkalagay. Kailangan linisan natin ito. Pwede nyo po gawin ito kung kayo ay masipag o mahilig kayo sa electrical, pwede natin gawin. Pwede nyo po itong gawin. Agayahin nyo lang po. Kasi yung mga stock po, yung bagong bilhin nyo po, nagkakarga po siya, pero hindi po siya tumatagal. Bali ito po, katagalan. Ito po nagkakarga kung hindi mo ginagamit yung cellphone. Hindi po siya nagkakarga. Ito po, kahit ginagamit mo yung cellphone mo, nagkakarga po siya. Yung kagandahan po nito is fast charging po. Ngayon, swak na po siya. And then, lagay natin dito yung takip. So, diba? Parang walang para ding walang binawasan, walang ginagawa. So ngayon po, tapos na po tayo dito sa case nya. Ito na po. So marami pong reklamo sa akin, nagbibili po sila ng mga ganitong charger is nagbabawas po. So ang ginagawa ko po ay nilalagyan ko po ng diode. Ito, nilalagyan ko po siya ng diode, ang positive, para po one way lang po ang daan po talaga ng ating power. Ito lang po yan. So pa ako ay dahil Pilipino po tayo, kailangan po natin maging sigurista. Ito po yung mangyayari. Tanggalin po natin itong luma. Tanggalin po natin ito. Tanggalin natin yan. Tapos ito pong may line na puti, may linyang puti, ito po yung ihaharap natin.
Kasi ito po ang diode, ay purpose po nito is one way lang po to. Bali po, ang power po is pa ganun, pero bawal na po siyang makabalik kasi may harang na po dito. So yun po yung purpose ng diode natin. So ngayon po ay atin po siyang kakabit. Kailangan po natin para masulid. Yung iba po kasi sabi na imbis na, tsaka ito po ay hindi ko po sinasabi na matagal, pero sa akin po is sa motor ko po mabot po siya ng, kasi kinabit ko po siya is 2018, di anong year na ngayon. So hindi ko po pinagsasabi na, hindi ko po inaano na maganda ho ang ganitong uri ng ating DIY. Para sa akin po ay gamay ko na po at gawa, experience ko na po. Ito po ay bawat voltahe po ay nag-iiba yung volt. Ang alam ko, ang na-try ko po is yung pag umabot po ng 30 volts, yung power na sinusupply mo dito ay ang amperahe po na magkakarga sa ating battery ay umaabot po ng 5 ampere. So kung 5 to 10 volts lang po o 5 to 8 volts lang po ang sinusupply natin dito, is ang amperahe lang po napapasok sa ating battery o yung ay 2 ampere lang po to 3 ampere. Kaya nagdidepende din po sa voltage o voltahe na sinusupply niya po dito. So kagaya po sa ating mga motor ay 12 volts po, 12 volts 1 ampere lang po ang nilalabas ng ating battery, lalo na po sa mga stock. So lagi po siyang sa 3 to 5 ampere. Yun po ang aking na-experience po dito. Yun po yung na-experience ko dito. So yun lang po din yung masasabi ko. Yun lang po talaga ang aking experience nito. Yun po, ikakabit na po natin siya. Yun po, kakabit na po natin. Ayusin po natin na hindi siya makakaabala. Hirapan po. Ang hirap po nito. Ano pag mainipin ka. Pag mainipin ka po talagang talo ka dito. Kasi po ano po talaga to. Hindi siya yan. Yan po. Natin po yung hihinangin ulit, no? Ilalagyan lang po natin ng solid para mabilis dumikit po yung wire. Yung wire dito. Yan. So guys, ito po ay available po ako sa lahat ng cab driver, lalo na yung gusto magpalagay ng fast charger. Ito ay nagka 100 lang po ang bintahan ko dito, kasama na po sa kabit. Kasama na po yung kabit nito. Yan. So meron po tayong output na 12 volts at saka 1.0 ampere na charge, siguro sa TV Plus to. So gagawin po natin siyang power supply ng ating DIY charger. So ngayon malalaman po dito yung may linya po is yun, yung may kulay po is yun po yung positive sa aking experience. So yun po yung ilalagay natin dito. Siyempre yung may kulay positive, alam mo na yung kung ano yung kapartner niya. Ito po. So ngayon ikukunin ko na po para matry natin, matest natin kung ano. Yan. Trap natin. Kasi kung hindi po ito ilaw, ibig sabihin is mali po yung pagka-wirings natin. Kailangan na muna natin baguhin. Okay. So may indicator po ito para nag-charge ito po.
Alam ko kulay blue po pag full charge, blue po pag ano. Red po ang kulay niya, kulay red. Ayun, kulay blue. Kulay blue pala. Kulay blue po yan. Ngayon po, ito try po natin i-charge. Ano? Ito po. So, meron po tayong 84 volts. Meron po tayong 84 volts. At atin po itong orasan. Kung anong oras po siya. So, timer pala. Kailangan po natin timer. No? Para malaman natin. Baliit po ito. Baliit na lang po. So ngayon kailangan po natin lagyan ng timer. Paano ba ito? Ito na. Lagyan po natin ng timer. Kung ilang watts, ilang minutes po siya bago magkakarga. Siyempre kung dapat hindi tayo makahiya. Ito na. Uwasan po natin kung ano, matigas ah. So ayan. So meron po tayong meron po tayong 27 volts no. So yun, nasa po natin. So orasan po natin. Time lapse na. So ito po yung wire, may kailan po yan, isasaksak ko po. Bali 27%, sasaksak natin. So time start. Ilang minutes po siya. Angkat po yan. Ito po yung tinanong natin kung ilang percent. Ilang so meron na tayong 50 seconds. 1 minute. 1 minute po nagkarga po siya ng 28 volts na po siya. Okay. Ano? May 28 volts po siya. Ayan. Sige, antayin natin. Bali 1 minute, 28 volts. So, sige. Natin kung kakarga siya na hindi siya abot ng 2 minutes. Kung magkakarga po siya na hindi siya abot ng 2 minutes. One minute and 40 seconds. Two minutes and 4 seconds. Yun. So nagkarga po siya ng 29 minutes at 29 volts, 29% sa ating cellphone. Pero kanina naging 28. So ulit natin po ha. Ngayon 29% po siya. Ngayon, kanina po is 27. So umabot po siya ng 1 minute, nag 28 volts, nag 28%. And then nag 2 minute 22 seconds ng 29 volts po siya. Ganun po siya kabilis mag-charge. Kung ang ating power supply is 12 volts po. So ganun lang po siya. Sa 2 minutes po, bali every 1 minute po is 1 bar po ang 1% po ang nadadagdag. So ngayon, gusto na po. Okay na po yung test natin. No? Check natin kung may init. Hindi po siya umiinit, no? Meron po pero parang normal lang na init po nito. Kumbaga maligam-gam lang po na init, no? So ngayon, atin na po siyang ikakat. Gumagin po natin. So, kabit na po natin siya dun sa
natin siya doon. Yung sa pagkabit ng po dito, kailangan po natin ng stick glue. Stick glue lang po. Ayun. Kailangan po hindi natin. Siya ito sa ano. Lagyan po natin siya ng plastic. Kunti lang kasi. Bali mo tool po ha. Kung makakabili po kayo ng ganyong fast charger, pwede po natin siya palitan. Kasi ito po ayaw na bumili. Kumakaga po talaga siya. Kung ito ho ay hindi mo gagamitin yung cellphone mo. Kumbaga, nagcha-charge ka po na hindi mo muna gagamitin kasi nagcha-charge. Although yun naman po talaga ang standard po pag sa cellphone. Kailangan full charge po siya bago mo siya gamitin. Pero siyempre tayo mga Pinoy, tayo yung mga Pinoy na sigurista na abusado. Ay, diba, hindi tayo sumusunod sa mga kung ano yung standard po na kailangan. So tayo, maninigurado lang po tayo kasi hindi naman natin alam. Hindi po natin alam kung susunod po yun sa sabi mo yung ginawa mo ng ganito. Marami na po nagawa nito, siguro mga sa mga 30 katao na po ang aking ginawan. Never naman po sila nagreklamo. Meron pong iba na bumalik sa akin, ang reklamo naman nila is nabasa. Ayun po yung hindi natin consider na mali ho yung gawa ko kasi nabasa ho siya. Lagi ko pong sinasabi ito, hindi po pwede sa mga nababasa. Gugluhan po natin muna siya dyan. Gawa natin dyan sa ilalim. Pag naman tayo. May iba ho, gagawin na ay, ano mo, ano. Tapos yung battery niya pala, sira. Ito pa. Ngayong paalala, ito po ay 6 volt to 32 volts. Ang charging po niya is, ang amperahe po niya, 2 ampere to 5 ampere to 6, 2 ampere to 6 ampere pala. Ayan. Antayin na natin to. Ayun, higit siya. Ito na, gawin mo natin, lagyan po natin ng glue dito. Ayan, glue po dito, glue dyan, glue. Lagyan po natin ng glue, stick glue. Ayan. So ano, lalagyan po natin ng glue dito. Hindi po siya kakao. Sakaling, although yung init niya ho ay hindi naman po grabe. So, dito po, blow na po natin flat dito. Para kung sakaling may tubig po napapasok, eh, nagdag protection na din. Lagyan natin takip para malimutan natin ilagay. Sa takip po, yan. Yung sa takip po is, lagyan na po natin, no? Lagyan natin lahat dito. Balik punuin po natin. Ayan yung tubig. Tsaka natin kapit. Ito na lang po, no? Ayan. Ilang minute. Kung gusto pong magpapagawa, sabihin nyo lang po ako ha. Kailangan ba akong bilhin nito? Ito goods naman ho ito, basta wag lang po siyang mabasa. Kaso ito ho kunwari ho ay lalo na yung mga latest na cellphone, malakas talaga ho yun sa amperahe. Lalo na habang nagcha-charge ay ginagamit,
eh hindi po talaga siya nagaga. May tendency pa po na matatalo po yung charging sa paggamit ng cellphone. Kumbaga, eh magbabawas po talaga ang cellphone habang nakasaksak siya hanggang masira po itong mga kapasitor nito, itong mga ohms nito. Hindi kagaya po nitong ating biniling module is ito po ay 32 6 volts to 32 volts. Pinakababang amperahe is 1 ampere to 6 ampere po. So ano po, 6 ampere or 6,000 milliampere po per charging po. Yan na, goods na po siya. Diba para siyang wala siyang ginawa, wala siyang tinanggal o binago, diba? Para maging malinis po, okay. Check try natin ulit, no? Kung nagkakarga o hindi pa palyado yung ating pagkakabit. So, dito is positive. Isipin mo ha, ito po ay power supply po. Ito po ay hindi po siya charger. Ito po ay power supply po ng TV Plus. TV Plus po, power supply po siya. Hindi po to siya charger. Power supply po siya. So ngayon ikakabit natin dito sa ating charging board o charging port. Tingnan natin kung may ilaw. Charging board. Uy, mali po. Mali po ang nakabit natin. So, pagka nito po is ito. So, ayun, umilaw po siya. Working po siya. Umilaw po siya. Charge natin ha. $29. 29%. Charge po natin po. Ayun, charging na. So yan po mga ka-quiz. Sa gusto pong mag-avail nito, sabi lang po lang sa mga tropa ko ka-grab driver, mura lang po, sa 100 po ay magiging fast charging na po ang ating module. So kung kaya nyo pong gawin, wala pong problema, kasi hindi naman po ako naghihina, ako po ay nag-share ng aking kaalaman. Malay nyo, dahil sa aking pagtuturo ay 2030 na po, sa aking pagtuturo ay nalaman nyo at makakatipid po kayo once na kayo po. So yun lang po mga ka-quiz. Maraming salamat. God bless.